Magandang araw mga amo at welcome sa Kalita. So sa video na to ay kukomentmahan namin yung ko. Ilang araw na balita pa amo dito sa pagpanaw ni dating DPWH Handler Secretary Magran. So lahat naman tayo napanood na kung paano ika nga na disgrasya si Yusek Cabral at nung una, para doon sa mga hindi ay si Undersecretary Cabral ay dating empleyado o dating opisyal ng DPWH at naimbitahan na rin siya sa mga pagdinig dito sa Senado at malamang pati sa Kongreso patungkol nga po dito sa mga maanumalyang proyekto sa DPWH. So, ilang araw na ay naging laman ng balita si Yusek Cabral dahil siya po ay, noong una di umano ay nagpakamatay at nagkaroon ng konting kulay yung story na to dahil may mga aligasyon na ika nga tinarbaho o ibig sabihin hindi natural yung pagkamatay ni Secretary Cabral, ni Yusek Cabral. At ang istorya talaga nito dahil syempre ayoko munang magkomento hanggat ika nga hindi pa kumpirmado yung cause of death ika nga ni Yusek Cabral at finally kanina lamang ay nakumpirma natin talaga na ang cause of death talaga niya ay pagpapatiwakal. So, tumalon siya doon sa Kenor Road. So, alam naman natin yun na bundok yun. At, kayo na lang ang mag-isip. Ayoko nang ika nga gawin pang detalyado kung paano siya namatay. So, basta tumalon siya at yun ang naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Kaya medyo nahihirapan ako magsalita dahil hindi ko alam kung yung salitang pagpapakamatay o kumatay ay bawal dito sa YouTube. Pero nevertheless, gamitin na rin natin. So, nung maibalita ito, kagad-agad na inimbestigahan ito ng ating gobyerno at may mga spekulasyon na di umano ay ito ay set up para di umano ay makatapas di umano sa responsibilidad ng investigasyon o ng prosecution ng justisya si Yusek Cabral at napakaraming drama pa ang nangyari, naging makulay itong pagkamatay ni Yusek Cabral at dumating pa nga po dun sa punto na ipina-autopsiya ito ng DILG ni Secretary John Vic Remulla dahil duda siya nung una na baka ika nga ibang tao yung lumundag doon sa may Kenor Road at ika nga pinalalabas lamang na yon ay si Yusek Cabral. Pero nung lumaon, nakumpirma na si Yusek Cabral. At pagdating naman dun sa pagpapautopsiya sa bangkay ni Yusek Cabral ay tumutol ang kanyang pamilya. Pero magkaganon man, syempre, para sa ika nga record nung namayapa ay kailangan pa rin siguradong i-autopsiya yon para makita yung cause of death. So overall, kumpirmado si Yusek Cabral yon. Ngayon, syempre, nung mga nakakaraang araw ay namuo ang ilang spekulasyon na di umano ay
hindi daw totoo na ika nga ay nagpatiwakal si Yusek Castro at siya daw ay ika nga ay pinatay. So, ayoko muna talagang komentuhan ko ng una dahil masyadong mahaba pa. At ika nga ayoko naman makihado doon sa mga conspiracy theories, ika nga, na di umano ay siya ay pinatrabaho para manahimik, para maprotektahan yung ilang mga ika nga ay matataas na opisyal. Mga ganong yung mga ganong istorya. So, binuo ko muna sa isip ko kung ano yung pinakamagandang ko natin dito sa nangyari na to. At, well, ito purong akin lamang po siguro. Ayon, ika nga, sa mga eksperto, ang posisyon na pinanghahawakan ni dating Yusek Cabral ay sadyang mahalaga dahil ang lahat ng mga proyekto ng DPWH, ibig sabihin ng senador, ay direktang dumadaan sa walang ika nga ibang opisyal ng DPWH na higit na nakakaalam dito maliban kay Yusek Catalina Cabral dahil matagal na po siya naglilingkod sa DPWH. So, sabi nga nila, she rose among the ranks, ika nga. So, nanggaling siya sa baba hanggang sa maging opisyal siya ng DPWH, which is paniniwalaan ko naman dahil isa siyang ininyera at idagdag pa rito ang pagiging makaranasan niya sa ahensya. So, di naman nakakapagtaka na maabot niya yung ganitong posisyon sa DPWH. Dangan nga lamang po, syempre, napaisip tayo. Diba? Kasi, kagaya nung binanggit ko, siya po ay naimbitahan na dumalo sa mga pagdinig ng Kongreso at Senado tungkol nga po dito sa mga maanumalyang proyekto, lalo na po yung mga flood control projects at nung una, hindi naman talaga siya ikagaan. Para sa akin kasi mamaya may papaliwanag ko siguro ng maayos. Nung una, inaalam lang naman sa kanya kung sino-sino yung mga politiko o mga distrito na lumalapit sa kanya para ika nga ma-aproban. Ika nga yung mga budget na ipinopropose o hinihingi ng mga politiko. Pero may mga balita din na di umano siya ang tumatawag dito sa mga certain politicians na to para ika nga ialok yung mga ganitong kalalaking pondo at kung ano-ano yung mga project na nais nila para makover yung pondo na nakalaan para sa isang politiko o para sa isang gusto. So parang ganun yung ipinoportray sa kanya ng ika nga ng mga nag-iimbestiga sa kanya. Pero syempre, matagal na po yun. Mga ilang buwan na po ang nakakaraan nun. At itong mga nakakaraang panahon na kung saan ay iniimbestigahan pa nga po itong mga maanumalyang flood control projects ay bibihira po siya. Bibihira po siyang nababanggit. Hindi po ba? At parang hindi pa nga po pala siya kasama doon sa mga maaaring kasuhan ng ICI at ng Ombudsman. Pero, nung mangyari nga pong insidente na to, ay biglang naging interesado. Naging interesado ang gobyerno sa kanyang pagpanaw. At napansin ko rin na para bang tinatapunan ito ng ika nga sobra-sobrang atensyon ng DILG at ng administrasyon dahil syempre
mataas na opisyal ng DPWH ang involved. So, may mga may mga political analyst na nagsasabi at ako sa tingin ko, yun na rin na magiging opinion ko, na itong nangyari na to kay Yusek Cabral ay ay maaaring gamitin para ay maging scapegoat ng mga politiko na involved dito sa mga maanumalyang proyekto sa ating lugar. Bakit kanya? Nung mga nauunang panahon ng nauunang bagdan ng investigasyon na to ay hindi naman ganun kadalas na nababanggit si Yusek Cabral. At well, in fact, puro congressman at mga senador nga ang nasa headline ng mga balita na siyang inuusig ngayon ng mga mamamayan at ng mga ng mga investigative journalists, ng mga political analysts at ng mga legal luminaries, Pero, parang nag-iba ngayon ang ihipan ng hangin at napapansin ko rin ito dahil sa pakiramdam ko, o baka ako lang naman ang may pakiramdam nito, ako lang ang nakakapansin, na para bang, hindi naman tayo sigurado, na para bang sa pangyayari na to ay nakakita yung mga politiko na nasasangkot dito sa na ang ang sisi, parang nakikita ko na parang babagsak dito kay dating Yusek Cabral. Dahil siyempre, wala na yung tao. Kahit pagbintangan mo siya ng kahit na hindi niya na maipagtatanggol ang kanyang sarili dahil siyempre wala na siya. At itong mga litanya ng ating gobyerno ngayon ay para bang parang doon ang gustong tahake ng mga investigasyon. Parang nakikita ko nito, wag naman sana. Pero parang ang nakikita ko is parang gagawin nilang parang itong si Yusek Cabral ang gagawin nilang sentro, ang pinakaulo ng ng mga korupsyon na to since puro DPWH lang o imbestigahan nila. So, kanino pa dapat ibintang itong o pinakamagandang ibintang itong mga korupsyon na to? Maliban kay dating Yusek Cabral na ngayon ay namayapa na dahil hindi na nga niya maipagtatanggol ang kanyang sarili. At pansinin din po natin mga amo na para bagang hindi na masyadong nababanggit. Yung mga congressman, yung mga senador na dati nang pinangalanan ng mga witnesses, ng mga dating empleyado ng DPWH, ng mga motorista. Diba? So parang sa pagyayari na to, sa pagkamatay ni Yusek Cabral ay siya ang magiging saving grace, ang magiging scapegoat ng mga walang hiyang politiko na to, which is nakakalungkot, hindi ba? Para baka nakikita kong magiging direksyon ng kwento sa mga susunod na araw ay parang palalabasin nila na ang lahat ng may kasalanan ay si Yusek Castro. Hindi ko alam kung paano nila gagawin yun. Pero sa nakikita kong mga kinikilo ng mga matataas na opisyal ng ating gobyerno, parang doon ang direksyon na gustong ipihit ng mga matataas na opisyal ng gobyerno na to. Di ba?
Ewan ko lang kung napapansin po ninyo at meron din namang ibang mga nakakapansin. Kumbaga parang ang gagawin nito maging ang pagbabagsakan ng sisi nito ay si Yusek Cabral na kawawa naman. Di ba? Ah, katulad ng binanggit ko, itong mga nakalipas na araw ay puro si Yusek Cabral lamang ang kanilang binabanggit at para baga nawawala na sa eksena yung mga kawatang congressman at senador. At puro si Yusek Cabral na lamang po ang kanilang binabanggit. Isipin nyo, bakit kinakailangan pagtuunan ika nga nagmatatakas ng opisyal ng DILG, ng Ombudsman, at maging ng DOJ ang ika nga ang autopsy at ang identity nung lumundag sa Cannon Road. At nagbigay pa sila ng ika nga sila ang nag-una. Sila ang nauna na magbigay ng teorya na baka makbo si Yusek Cabral at ika nga ibang tao yung naandoon. Di ba parang ginamit ni Yusek Cabral yung tao na yun para ika nga palabasin na siya yun at si Yusek Cabral ay tatakas na. Bakit? Di ba bakit? Bakit gano'n na lang ang interes ng gobyerno na malaman ang totoong identity, ang totoong ika nga pagkakakilanlan nung namatay na yon, sukat na ipa-autopsiya pa nila, ipa-DNA testing pa nila, para bang natatakot sila na ika nga nagtago si Yusek Cabral at hindi na nila hawak sa liig, so pwede na magsalita. Hindi mo ba? Dito lang napapatunayan natin na merong alam si Yusek Cabral sa mga pangyayari na to, sa mga corruption na to. Dahil hindi siya tatapunan ng ganong kalaking atensyon kung siya ay talagang walang alam at kung hindi super taas ng mga taong pinoprotektahan nila. Di ba? Pag alam yan ng mga taong nasa matataas na posisyon sa gobyerno. May alam si Yusek Cabral, kaya ganun na lamang ang kanilang malasake. Para malaman yung babae na tumalon doon sa Cannon Road. Isipin nyo, di ba? Kung yan ay ika nga na iba-iba lang, hindi nila pagtatapunan ng ganong kabigat yun. Kayo po ang mag-isip. Di ba nakapagtataka na sumobra ang malasakit nila para kay Yusek Cabral? So, ibig sabihin, may alam si Yusek Cabral. Diba? At nakukutuban ko na isa sa mga araw na to, kung hindi man sa malapit na hinakakap, baka ang maging ending nito, ang lahat ng may kasalanan sa korupsyon na nangyari sa DPWH, lahat ay itapon kay dating Yusek Cabral. Dahil siya po ay wala na at hindi niya na kayang ipagtanggol ang kanya sarili. So, dito ko muna po tatapusin ang video na to. At sa mga susunod ko pa po mga video ay ibang paksalanan ko ang aking tatalakayin. So, maraming salamat po sa inyo lahat at magandang araw.